Hi guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. Kamukha mo ang tatay mo. So paano to sabihin sa Japanese? So yan po ang tatalakayin natin sa araw na ito. At kung curious kayo at gusto nyo pong malaman ay panoorin at tapusin nyo po ang video na ito. So sa araw na ito ay tuturo natin kung paano sabihin in Japanese ang salitang kamukha or looks like or seems. So yan po ang pag-uusapan natin. So ang Japanese term na ginagamit dyan ay ang niru na verb at ang mitai. So dalawa ang pwede natin gamitin dyan, niru or mitai. Subalit yung mitai ay marami pong pinanggagamitan. So yan po ay tatalakayin din natin sa video na ito. So, halimbawa ay gusto mong sabihin sa kausap mo or sa tao na kaharap mo na kamukha siya ng kanyang tatay or kung sino man na kamukha niya ay ang gagamitin nyo ay niru or mitai. So, gagawa tayo ng example. So, kamukha niya ang kanyang tatay. So, halimbawa, lalaki yung tinutukoy mo. So, ang gagamitin natin ay kari. So, kari wa otosang ni niteimasu. So, kari wa otosang ni niteimasu. So, he looks like his dad. So, yan po ang pinanggagamitan ng niru. Or kung mitai naman, ang gagamitin natin ay kari wa otosang ni mitai desu. So, yan po. So, niru or mitai. Subalit alam niyo po ba na ang mitai ay may iba't ibang pinanggagamitan? So, ang mitai ay pwede rin gamitin kung ang tinutukoy mo ay looks like or seems. So, halimbawa, ang ibibigay ko sa inyo ay parang holiday ngayon. So, ang gagamitin dyan ay mitai, hindi niru. So, parang holiday ngayon ay kyou wa yasumi mitai desu. So, parang holiday sa araw na ito or parang holiday sa ngayon. So, kyou wa yasumi mitai desu. So, yan po. Hindi po natin sasabihin na kyou wa yasumi niteiro desu. So, ang niteiro ay para lamang sa person na ang ibig mong sabihin ay kamukha. So, kapag sasabihin mo na ang yung pinsan ay kamukha ni Liza Soberano, so ang sasabihin mo ay ito ko wa Liza Soberano ni niteimasu. So niteimasu po kapag kamukha ang ibig mong sabihin. So niteiro or mitai. So yung tero ay hindi natin pwedeng gamitin kapag ang ibig mong sabihin ay seems. So yan po ang tatandaan mo sa paggamit ng niteiro or niru at ng mitai. So, yun lamang po. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at sana po ay magamit nyo ito in your Japanese conversation with your boss, your coworkers, or your Japanese friends. At kapag narinig nyo ang salitang ito ay hindi na ito magiging bago sa inyo dahil may nalalaman na kayo sa mga words na ito. So, niru at mitai ay ang ginagamit kapag ang ibig natin sabihin ay kamukha. Pero yung niru ay specific lang na ginagamit para sa person na may kamukha or kamukha siya nito or ng taong ito. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagtangkilik ng video na ito. See you on my next video. Bye!